Tingnan po ninyo ang picture ng Divine Mercy. Di ba? Yung isang kamay nakaturo sa kanyang puso, yung isa niyang kamay nakaganyan na parang nagbe-bless. Anong ibig sabihin yan? Para sa akin, simple lang. Sinasabi niya, kinaawaan kita, kinahabagan kita. Ang ibig sabihin ng awa at habag sa punto de vista ng Diyos, nararamdaman ko'y nararamdaman mo. Ako rin minsan sinabi ko sa Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Yan din ang nararamdaman mo, di ba? Naiintindihan ko yan. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Tulad ko, pagkatapos mong sabihin, Ama, ba't mo naman ako pinababayaan? Sabihin mo rin sa Kanya, pero Ama, sa mga kamay mo, binibigay ko ang Espiritu ko. Ikaw na ang bahala. At kapag ganun ang ginawa mo, sabi niya sa kabilang kamay niya, muli kitang bubuhay sa huling araw. Literally or figuratively, ibabalik ko ang sigla ng iyong buhay. Pagpapalain kita. Mahal ka ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Huwag mong aalisin yon. Kaya nga ang sabi, wear the helmet of salvation. Niligtas ka na ng Diyos hindi lang sa krus, kundi sa buhay mo. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Tandaan mo yan. Huwag mo aalisin yan sa iyong isipan, sapagkat yun ang pangahawakan mo. Mahal ako ng Diyos. Hindi po pwede kong isipin, hindi na ako mahal ng Diyos kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Di ba't pagsugal, kapag ang kalaban mo ay buta, zero, mahahalata mo ba? Hindi siya papahalata. Ganyan lang yan. Bakit? Binabluff ka niya. Ganon ang Diablo. Binabluff ka lang niya na parang hindi mo kaya. Binabluff ka lang niya na wala na daw mangyayaring maganda. Binabluff ka niya. Tinatakot ka niya. Pinagpapaalala ka niya. Bakit alam niya na kapag kumasa ka, kahit yung 1% pananampalataya, sa tulong niya, ang demonyo mapapataob mo siya. Kasi kahit 1% pananampalataya, aalagaan niya, aalalayan niya, kakaawaan niya. Ganon ang banal awa niya. Kasi iniintindi niya ang bawat isa. Inasmuch as, saan ba galing yung 1% pananampalataya na yan na nanghihina na? Saan? Di sa 100% pananampalataya na bawasan lang dahil sa dami mong naging problema. Si Tomas, hindi naman talaga siya dati nagdududa. Bakit siya nagduda? Ang tindi nung nangyari. Si Jesus yung inaasahan nila, pinatay ng walang laban. Hindi pa nabubuhay. Yun ang alam niya Masisisi mo ba siya? Ganun ka rin naman. Yung 1% pananampalataya na nanghina na kung meron ka niyan ngayon o kung darating yan sa buhay mo, nanggaling yan sa 100%, kaya kakaawaan ng Diyos yan Hindi ka naman tulad ng Pariseyong from the beginning hindi na naniniwala sa Kanya. Naniniwala ka, it's just that patong-patong yung problema. Hindi ka naman talaga bumibitaw Kapit na kapit ka sa Kanya. Kaya lang ang bigat-bigat na ng dinadala mo sa buhay. Kaya parang bumibitaw ka na rin. Pero sa totoo lang, ayaw mong bumitaw sa Kanya. At yun ay naiintindihan niya. Yun ay inuunawa niya. Kaya yun ay kaaawaan niya. Basta, kahit yung isa na lang na pagkakakapit, huwag mo ibibigay sa demonyo yun. Kapit lang. Sabihin ng iba, Father, wala na akong pananampalataya. Ba't kinakausap mo ko? Ba't nagdarasal ka? Ba't nagsisimba ka? Meron pa. Kung nakabitaw ka man, hindi ka niya binibitawan. Nakabitaw ka, nakakapit siya. Ganun. So, huwag kang mawawala ng pag-asa.